Okay guys, samahan nyo muna ako. Ah, Magte-test tayo ng power supply. Gagawin natin actual. Kung nakapasin nyo, magte-test tayo ng actual testing ng power supply. Kasi na-stock na tong ah, PC natin. Yan, try kong i-test kung gumagana pa. Kaya, samahan nyo muna ako. Ito, actual to guys. Yan. Kung mapansin nyo, kakakalas ko lang. Tara, samahan nyo ako. Mag-actual testing tayo ng power supply. Gamit natin tong power supply tester. Kaya ito, malaking tulong to guys. Kung talagang desidido kayong matutong mag-repair ng pa-basic-basic, pag-diagnose ng problema. Ito isa sa mga gamit na kailangan yung bilhin guys. Basic tips lang yan. Tara, samahan nyo na ako guys. Yan, kung mapapansin nyo, kinalas ko na yan. Magte-test tayo ng power supply gamit itong power supply tester. Tara guys. Madali lang naman to may mga pattern yan. Susundin nyo lang naman yung sa power supply yan. Okay. So, parang to. Yan, dito yan. Okay, dito lang yan, yung malapad. Tapos ito, yung kinakabit natin sa SSD. Yung kinakabit natin sa SSD dito yan. Pag ayaw pumasok, balik na rin nyo lang. Pero okay naman pumasok. Tapos, fix pa tayo ng ito. Nakita nyo to. So, hanapin nyo lang kung alin yung terminal niya. Okay. Tapos ito. Okay. 16. Hala tayo 16. Okay, 16. Yan. Okay na. Ganun lang naman pag-setup guys. Tapos natin. Ayan, pakita ko sa inyo guys. PG0. Volts. Sakto lang siya. Yan, kung mapapansin nyo, sakto lang. Minus 12 volts plus 12 volts. So, babara lang siya ng 0.2. Okay. Ang pinagtataka ko, ba't may ano to? Okay guys, ang pinagtataka ko bakit ano to 0.ms 0.ms siya. Hindi lang nakakita ko ng kakaiba. Okay. Tagal ko na kasi hindi nagte-test. Pero gumagana yung ating power supply. Okay, nakita nyo naman. Working siya. Pinagtataka ko bakit
0 to 0 ms. Alam nyo kasi guys, hindi naman ako ganun kabihasa sa pagdating sa mga bang parts. Okay. Kung tatanungin nyo kung bakit nagtataka ako na 0 ms to guys. Okay. Papakita ko sa inyo dun sa kabilang power supply. Yan. Okay. Tatanggalin ko muna to guys saglit. Okay guys, kinat ko muna yung ating video kasi hawak ko yung camera. Wala kasi akong tigahawak. Ngayon, tinanggal na natin. Ayan, nilipat ko naman dito. Ayan, nilipat ko. Kung napansin nyo kanina, 0 ms ha, guys. 0 ms. Ngayon, lipat natin dito. Ating power supply tested. Magbibigay rin pala ako ng basic tips guys. Kung may nabibiling anti-ground. Kaya kung takot kayo sa ground, bumili kayo nun anti-ground. Ako madalas na nag-ground dito. Pero hindi naman sobrang lakas. Nag-ground ako guys. Nagugulat ako. Sanayan lang yan. Kumbaga, nasanay na ako kag-ground sa katawan ko. May mga ground yan guys. May mga ground. May nabibiling anti-ground. Okay? Para hindi tayo nag-ground basta-basta. Ako nagugulat na lang. Nag-ground ako eh. Sanay na tayo, kaya hindi na ako bibili ng anti-ground. Kaya buksan natin. Ito yung 190. Ito nyo guys, 190. Yung isa 0. Okay. Kung bakit nangyayari yon, hindi ko alam guys. Hindi kasi ako ganun ka biyasa pa pagdating sa sa mga ganyang may kakaibang nangyayari. 190 ms tapos doon 0 ms. Okay. Ang minaster kasi natin guys yung pag-build ng PC, mga parts yan. Pero ito, hindi pa natin na-master yan. Pero pag-aaralan natin mabuti yan kung bakit ganyan. Isang 190 ms, saka isang 0 ms. Wala kasi tayong brand new eh. Wala kasi akong brand new power supply para mapag-compare ko silang tatlo. Okay. Okay, yun lang guys. Kung gusto nyo matutong mag-test ng power supply, kung working ba o kung balance ba yung kanilang mga voltahe, kailangan nyo nitong power supply tester at makakapag-check na kayo. Ayan, para ngayon na may kakaibang nangyayari sa power supply natin. Isang 190 ms saka isang 0 ms. Meron niyang problema pero sa ngayon hindi ko pa siya may papaliwanag kasi hindi pa ako ganun kabiyasa dito sa mga power supply natin. Pero syempre, abangan nyo. Pag-aaralan natin yan. Ngayon, pag na-detect ko kung bakit ganun, automatic video tutorial agad yan guys. Kaya kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, yung mga basic tutorial tips na ganito, gagawa tayo nyan guys. Paano guys? Mga boss tuloy kasi nagla-live ako kaya nasasabi ko mga bossing. Guys, maraming salamat. Lagi nyo akong sinasamahan dito sa ating mga basic tutorial at sa mga pagbibigay ng mga basic tips. Asahan nyo, mas marami pa tayong basic tips o basic tutorial na gagawin. Thank you guys.